Isang biglaang pagsabog, isang 5 square mile inferno, at isang 3.2 magnitude na lindol. Nagising ang mga mamamayan ng Russia sa ito noong madaling araw ng Setyembre 18, 2024. Lingid sa kanilang kaalaman noon, ang pinakamalaking bala ng depot ay nasunog lang. Ngunit hindi lang iyon ang nasawi noong gabing iyon. Sa pagkawala ng Toropets Depot, ang layunin ng digmaan ng Russia ay tila sumama din dito. Matatagpuan mga 230 milya hilagang kanluran ng Moscow. Ang Toropets ay higit sa 500 kilometro o 310 milya mula sa hangganan ng Ukrainian. Sa population lamang na humigit kumulang 13,000 katao, ang bayan ng Toropets ay hindi lamang maliit ayon sa mga pamantayang Ruso, ngunit kapansin-pansing kakaunti rin ang populasyon. Matatagpuan sa Tver Oblast, hindi kalayuan sa mga hangganan ng Belarus at Baltic States, ang Toropets ay nasa isang tahimik, rural na bahagi ng Russia na madalas na napapansin sa mas malaking estratehikong mapa ng bansa. Mababa ang density ng population nito, kalmado ang mga lansangan nito, at limitado ang infrastruktura nito. Sa panlabas, lumilitaw na ito ang uri ng lugar na maaring magsilbing talababa sa isang aklat-aralin sa heograpiya, mapayapa, malayo, at malayo sa mga sentro ng pampolitika o militar na paggawa ng desisyon. Ngunit ang mismong combination ng mga salik na ito, mababang population, malayong heograpiya, at kamag-anak na kalabuan, ang naging kaakit-akit na location ng Toropets para sa militar ng Russia na magtatag ng isang imbakan ng bala. Diretso ang pangangatwiran sa isang lugar na kakaunti ang population, mas mababa ang panganib ng mga sibilyan na kaswalti sa kaganapan ng isang aksidente, at ang pasilidad ay hindi gaanong kapansin-pansin sa mga dayuhang serbisyo ng paniktik kumpara sa mga high-profile na hub ng militar malapit sa mga pangunahing lungsod. Gayunpaman, ang depot sa Toropets ay hindi ordinaryong imbakan ng bala. Ayon sa mga analistang militar na pamilyar sa mga kasanayan sa logistic ng Russia, ang pag-install na ito ay malamang na bahagi ng isang mas malalim na estratehikong plano. Ang armadong puwersa ng Russia sa mga nakalipas na taon ay inilipat ang ilan sa kanilang pinakamahalagang storage at supply hubs palayo sa mga frontline zone at sa hindi gaanong kapansin-pansin na mga rural na lugar. Hindi lang ito tungkol sa kaligtasan, tungkol din ito sa survivability sa harap ng modernong precision warfare. Ipinakita ng mga modernong salungatan na ang malalaking, sentralisadong depot na malapit sa mga aktibong combat zone ay lubhang mahina laban sa mga bala at drone strike na ginagabayan ng tumpak. Sa pamamagitan ng paglalagay ng depot sa isang liblib, mababang profile na bayan tulad ng Toropets, maaaring ikubli ng militar ng Russia ang presensya nito sa ilalim ng radar ng patuloy na pagsubaybay. Maaaring matukoy pa rin ng mga satellite at reconnaissance aircraft ang pasilidad, ngunit ang location nito sa isang tahimik na bayan na may kaunting trapiko ng militar at walang malinaw na konsentrasyon ng tropa ay nagpapahirap sa mga kalaban na makilala sa pagitan ng isang tunay na high-value target at isang low-priority logistical node. Higit pa rito, ang location ng Toropets ay nag-alok ng isa pang kalamangan. Ito ay nasa kahabaan ng mga ruta ng transportation na nag-uugnay sa gitnang Russia sa mga rehiyon sa kanlurang hangganan. Ito ay nagbibigay daan para sa mahusay na paggalaw ng mga bala at mga supply kapwa patungo sa Belarus at patungo sa mga unit ng Russia na tumatakbo ng mas malapit sa Ukraine at sa rehiyon ng Baltic. Ang isang depot dito ay maaring magsilbi bilang isang critical na pangalawang echelon na supply point, sapat na malayo mula sa mga linya sa harap upang maging medyo ligtas, ngunit sapat na malapit upang paganahin ang mabilis na resupply kung magbabago ang estratehikong sitwasyon. Ngunit ang pagtawag dito na walang ordinaryong depot ay hindi lamang tungkol sa lokasyon nito. Iminumungkahi ng mga ulat na ang pasilidad na ito ay maaring maglagay ng higit pa kaysa sa mga nakasanayang bala ng artillerya at mga bala ng rifle. Mayroong haka-haka batay sa open source na pagsusuri sa collection ng imahe at mga naharang na communication na ang Toropets Depot ay naglalaman ng mga advanced na bala, posibleng kabilang ang mga long-range missile na bahagi, precision-guided na mga rocket, at maging ang mga system na idinisenyo para sa electronic warfare. Ang nasabing cache ay magpapabago sa depot mula sa isang regular na logistical site sa isang pangunahing node sa mas malawak na kakayahan sa pakikipagdigma ng Russia. Ang pagpili ng Toropets ay sumasalamin din sa lumalaking kamalayan ng Russia kung paano umunlad ang modernong digmaan. Noong nakaraan, ang mga imbakan ng bala ay kadalasang malalawak at malalawak na mga complex na matatagpuan sa mga base militar na binabantayan ng husto. Giyan, sila ay lalong nagkakalat, naka-camouflage, at naka-embed sa mga sibilyan na kapaligiran upang mabawasan ang kahinaan.
Ang rural setting at maliit na population ng Toropets ay nagpapadali sa pagpapanatili ng lihim, kontrolin ang pag-access, at pagsamahin ang pasilidad sa nakapalibot na kapaligiran ng hindi nakakaakit ng pansin. Ngunit ang diskarte na ito ay nagdadala ng mga panganib. Kung matuklasan at ma-target ang naturang depot, maaaring maging sakuna ang mga kahihinatnan para sa isang bayan tulad ng Toropets. Ang mga imbakan ng bala ay naglalaman ng mga pabagubagong materyales, mga artillery shell, rocket propellant, mga pampasabog na, kung mag-apoy, ay maaring makagawa ng malalaking pangalawang pagsabog. Ang buffer ng kaligtasan na ibinibigay ng mababang density ng population ay totoo, ngunit kung sakaling magkaroon ng welga, ang blast radius ay maaari pa ring magdulot ng malawakang pagkawasak sa infrastruktura at posibleng maalis ang natitirang population ng sibilyan. Mula sa geopolitical na pananaw, ang pagkakaroon ng naturang pasilidad na may mataas na halaga sa Toropets ay ginagawa ring potential na target sa hinaharapang bayan kung sakaling tumaas. Ang Ukraine at ang mga kaalyado nito, na alam ang mga pagtatangka ng Russia na itago ang mga estratehikong pag-ari, ay lalong nagsusuri sa mga rural na lugar na malayo sa mga frontline. Ang mga advanced na sistema ng ISR intelligence, surveillance, reconnaissance na pinagsasama ang satellite imagery, signal interception, at human intelligence ay nagpapahirap sa Russia na panatilihing ganap na nakatago ang mga naturang depot. Kung ang Toropets site ay nakumpirma na naglalaman ng mga strategic munition, maari itong maging isang priority target para sa mga long-range strike o sabotage operations. Sa madaling salita, ang Toropets Ammunition Depot ay hindi lamang isa pang logistical footnote, ito ay isang microcosm ng kung paano iniangkop ng Russia ang logistics ng militar nito sa isang mundo kung saan pare-pareho ang pagsubaybay. Ang mga precision strike ay posible mula sa daan-daang kilometro ang layo at ang mga linya sa pagitan ng mga espasyo ng sibilyan at militar ay lalong lumalabo. Ang tila isang inaantok, nakalimutang bayan ay maaring, sa katotohanan, ay isang linchpin sa isang mas malaking strategic chain. Hinahati ng militar ng Russia ang bansa sa iba't ibang distrito ng militar para sa command at control. Masasabing, ang pinakamalaki at pinakamahalagang distrito ng militar ay ang Western Military District kung saan matatagpuan ng Toropets. Ito ay dahil karamihan sa mga puwersang Ruso na nakikipaglaban sa Ukraine ay dumaan dito upang makarating sa harapan. Bilang isang resulta, malaking konsentrasyon ng mga tao at materyales ang naroroon na may direktang pakikilahok sa digmaan sa Ukraine. Dahil sa napakaraming bala na kailangan ng hukbong Ruso sa bawat araw, kailangang may malalaking depot para iimbak ang ordnance na ito bago ito ibigay sa mga unit na sangkot sa illegal na digmaan ng Russia. Dito pumapasok ang Toropets. Dahil ang mga imbakan ng bala ay kailangang nasa mga hiwalay na lugar kung sakaling magkaroon ng mga emerhensya, ang depot sa Toropets ay nasa perpektong location upang makatanggap ng mga bala mula sa ibang bahagi ng Russia bago isakay sa isang Ryles at ipadala patungo sa mga lugar tulad ng Belgorod kung saan ipinamahagi ito ng mga puwersang Russian sa mga frontline na tropa. Ngunit dahil ang mga tambakan ng bala na tulad nito ay nangangailangan ng ilang medyo seryosong pasilidad tulad ng mga underground na bunker at lagusan, mga sistema ng pagsugpo sa sunog, at liblib na kagubatan na maaaring putulin upang kumilos bilang natural na firebreak, walang masyadong maraming lugar na mapupuntahan ng mga depot na ito. At alam yon ng Ukraine, kaya naman ipinakita ni Toropets ang isang makatas na target na handa para sa isang pag-atake. Pagkatapos lamang ng hating gabi, ang mga operator ng drone ng Ukraine ay nagtipon sa kanilang mga command bunker sa hilagang Ukraine. Mula nang magsimula ang digmaan, ang mga drone operator ay naging bihasa sa paglulunsad ng kanilang nakamamatay na mga kargamento ng hindi natukoy. Dahil pinalalabas ng thermal imaging ang mga sundalo na parang masakit na hinlalaki sa gabi, sa araw, ang mga kapwa-miyembro ng kanilang mga drone unit ay armado at maingat na itinago ang mga drone para magamit sa gabing iyon. Habang nagtitipon ang mga operator sa kanilang bunker, binibigyan sila ng briefing sa pagtatasa ng banta ng Russia at lagay ng panahon. Ang panahon sa gabing iyon ay kalmado at banayad, na walang malalakas na bagyo na humaharang sa kanilang paningin. Dahil kailangan nilang umasa lamang sa mga camera, kinakailangan na makita ng mga operator kung ano ang kanilang ginagawa. Bilang karagdagan, ang mga panlaban sa hangin ng Russia malapit sa hangganan ay medyo siksik. Dapat silang lumipad ng mababa sa ibaba ng kanilang minimum na taas ng radar upang maiwasang makita at mabaril.
nang kumpleto ang kanilang briefing, umupo ang mga operator sa kanilang mga console at simulan ang paglalakbay patungo sa target. Ang paglipad ng humigit kumulang 100 milya bawat oras sa pinakamabilis na bilis ay aabutin ng ilang oras hanggang sa maabot ng mga unit ang kanilang target. Samantala, naghahabi sila sa loob at paligid ng mga kilalang network ng air defense ng Russia upang makarating sa kanilang destinasyon. Habang papalapit ang mga drone, makikita nila ang mga torpedoes na nag-iilaw sa kalangitan sa gabi. Dahil sa napakalayo sa hangganan, ang mga commander ng Russia ay hindi nagpatupad ng mga paghihigpit sa blackout upang hindi takutin ang population ng Russia. Gayunpaman, wala itong ginagawa upang matiyak na ang bawat drone ngayong gabi ay may malinaw na linya ng paningin kung saan ito dapat pumunta. Sa lupa, ang mga tulog na sundalong Ruso ay nakatingin sa kanilang mga screen. Dahil sa pagiging conscripts, kakaunti ang kanilang natatanggap na pagsasanay dahil ang lahat ng mga kontratang sundalo ay ipinadala sa frontline sa Ukraine. Dahil dito, ang kanilang kaalaman kung paano paandarin ang kanilang mga radar ay mahina at ang kanilang disiplina ay mas mababa pa. Kahit na binibigyang pansin nila ang umaga na iyon, na may pag-alinlangan kung isasaalang-alang ang talamak na pag-abuso sa droga at alcohol na nangyayari sa militar ng Russia, malamang na naisip nila na ang higit sa 50 drones sa kanilang screen ay isang uri ng kalat. Ngunit hindi sila maaring maging mas mali. Sa humigit kumulang 3:46 ng umaga lokal na oras, ang unang drone ay humampas sa complex. Sa loob ng ilang segundo, dos-dos ng mga drone ang nakakita ng kanilang marka at nagsimula ng mga apoy sa buong base. Ngunit hindi lang iyon. Nang maglaon, inamin ng mga Ukrainians na nabigla sila sa pinsalang dulot ng kanilang mga drone nang yumanig ang isang serye ng malalaking pangalawang pagsabog sa depot. Gaya ng nakikita sa footage na kinunan ng mga saksi, ang pangalawang pagsabog ay nagpadala ng malalaking bolang apoy sa kalangitan, habang ang buong 5 kilometrong kwadradong depot ay sumabog sa napakalaking impyerno. Mabilis na sinimulan ng mga unit ng pulisya at militar ng Russia na ilikas ang mga residente. Isinara nila ang istasyon ng tren at isinara ang mga paaralan sa natitirang bahagi ng linggo. Sa mga eksenang nakapagpapaalaala sa paglikas sa Pripyat noong natutunaw ang Chernobyl, hinila ang mga residente mula sa kanilang mga higaan at sinabihang tumakbo habang tumugon ang mga bumbero ng militar at sibilyan ng Russia sa sunog. Bagamat kalaunan ay sinabi ng Russian state media na binaril ng mga puwersa ng pagtatanggol sa himpapawid ng Russia ang 56 na drone na ang nagresultang mga labi ay nag-apoy sa mga apoy. Iba ang sinasabi ng pisikal na ebidensya. Ayon sa mga istasyon ng meteorolohiko sa kanluran hanggang sa Norway, nagtala sila ng mga anomalya mula 2.0 hanggang halos 3.2 sa Richter scale. Ang malalit na pagsabog na ito ay nag-iwan ng bunganga na mahigit 90 talampakan ang lalim sa loob ng depot. Ang mga nagresultang apoy ay napakalaki na makikita mula sa kalawakan. Ngunit ano ang ginamit ng Ukraine upang maging sanhi ng napakalaking pagkawasak? Isinasaalang-alang na ang depot ay wala sa saklaw ng lahat ng kilalang armas na ibinigay ng kanluran. Dahil ang mga bansang kanluran ay tiyak na tumanggi na pahintulutan ng Ukraine na mag-atake ng malalim sa Russia gamit ang kanilang mga armas, napilitan ng Ukraine na linangin ang sarili nitong domestic long-range na industriya ng armas. Dahil sa kanilang pinsala kumpara sa kanilang gastos at bilis sa paggawa, ang mga long-range na drone ay naging paboritong calling card ng Ukraine na naglalayong i-maximize ang pinsala sa limitadong mga dolyar ng depensa nito. Mula nang magsimula ang malawakang digmaan, ang Ukraine ay namuhunan ng malaki sa industriya ng armas nito, kasama ang ilan sa mga pinakamalaking hakbang na ginawa sa paggawa ng drone. Sa isang pangako na makagawa ng 1 milyong drone sa pagtatapos ng 2024, ang Ukraine ay malapit na sa layunin nito. Gayunpaman, ang mga drone na ginamit sa pag-atake na ito ay hindi ordinaryong first-person view drone. Sa hanay na halos 500 kilometro at pag-atake sa mga tumigas na bunker, kakailanganin ng Ukraine ang isang long-range drone na may kakayahang mag-pack ng napakalaking suntok. Ngunit salamat sa mga innovation mula sa higit sa 10 Ukrainian na kumpanya na nakatuon lamang sa pangmatagalang production ng drone, ang militar ng bansa ay may higit sa ilang mga pagpipilian. Sa pinakahuling anunsyo nito, sinabi ng Ukraine na nakabuo ito ng drone missile na nagtala ng unang pag-atake nito sa katapusan ng Agosto 2024. Gayunpaman, ang ulat na ito ay hindi pa nakumpirma at kahit na totoo, ito ay malamang na hindi ang armas na ginamit. Isinasaalang-alang na ito ay bago at ang bilang ng mga drone sa pag-atake ng torpedoes ay may bilang na hindi bababa sa 50. Mayroong ilang mga kandidato na malamang na ginamit ng Ukraine sa pag-atake. Ang una sa mga ito ay ang UJ-26 Beaver.
Sa kanyang iconic na bobtail na disenyo at halos 1,000 kilometrong hanay, ang Beaver ay isang napaka-nakamamatay at murang sandata para sa Ukraine. Gamit ang halos 20 kg na warhead, ang Beaver ay makakaharap ng 1 toneladang pinsala sa murang halaga. Dahil dito, ang drone ay madalas na ginagamit sa pag-atake sa malayong mga target sa Moscow at naiulat na pumasok sa mass production. Ang isa pang malamang na kandidato ay ang mukhang biplane na drone na kilala bilang Panginoon, ang Lord, na nakabatay sa mas maliit na biplane model drone na AQ-400 Scythe, ay mahalagang isang beefed-up RC biplane na may napakalaking warhead. Sa kabila ng malaking sukat nito at mabagal na bilis, mayroon itong sinasabing saklaw na humigit kumulang 750 kilometro na nasa loob ng kapansin-pansing distansya ng Toropets. Ang huling malamang na drone na ginamit ng Ukraine sa pag-atake sa depot ay ang Sky Ranger Ninja. Katulad sa hugis ng A-22 Foxbat na nakitang bumagsak sa mga pabrika at apartment ng Russia, ang Sky Ranger ay isang mas bago, mas mahusay na bersyon nito. Sa mga pinahusay na camera na nag-alok ng 360-degree na view sa araw o gabi, ang Sky Ranger ay pinakamainam na gumana sa mga kapaligirang tinanggihan ng GPS. Bilang karagdagan, kasama ang kargamento nito na binubuo ng isang OFAB 100 na vacuum bomb, ito ang magiging perpektong sandata upang magsimula ng malalaking apoy sa mga lugar na puno ng mga pampasabog. Bagamat malamang na hindi natin malalaman ang eksaktong uri ng mga drone na ginamit ng Ukraine sa pag-atake, salamat sa napakalaking pagkawasak na dulot nila, isang bagay ang tiyak. Binago ng pag-ataking ito ang takbo ng digmaan. Para sa Russia, ang isa sa mga pinakamalaking alalahanin nito ay ang pagpapanatili ng mga marupok na linya ng supply nito sa Ukraine. Gaya ng ipinakita ng maraming halimbawa, ang militar ng Russia ay walang kakayahan sa pag-supply ng gasolina, pagkain, bala, medical na supply, at ekstrang bahagi sa mga puwersa nito. Ang pagkawala ng isang pangunahing imbakan ng bala tulad ng Toropets ay direktang makakaapekto sa mga operasyon sa larangan ng digmaan sa malapit na panahon. Ayon sa isang Estonian defense official, sa dami ng Iskander, Scarab, Fab vacuum bomb, at artillery shell, mayroong humigit kumulang 30,000 toneladang halaga ng mga pampasabog doon. Upang ilagay sa pananaw ang dami ng pampasabog na ito, nang paputukan ng US, ang Dresden noong 1945, ang mga eroplano ng US ay naghulog ng humigit kumulang 3,900 tonelada ng mga pampasabog ng gabing iyon. Nangangahulugan ito na ang pag-atake sa Toropets ay higit sa 7 beses na mas malaki kaysa sa Dresden raid. Sa ibang paraan, ang pinagsamang explosive output ng lahat ng ordnance na iyon ay katumbas ng humigit kumulang 750,000 artillery shell na sumasabog ng sabay-sabay. Ang pagsusuri ng eksperto sa mga numero ng paggamit ng bala ng Russia, ang Russian Northern Grouping of Forces, ang direktang nakikipaglaban sa Kursk ng Ukraine ngayon, ay kapos sa amo sa loob ng mga 2 hanggang 3 buwan. Gayunpaman, ang mga epekto ay higit pa sa nagugutom na mga baril ng Russia at mga sasakyan ng amo. Patuloy na itinanggi o minaliit ni Putin ang mga epekto ng digmaan sa Russia mismo. Patuloy niyang inilalarawan ito bilang isang bagay na nangyayari doon at malayo sa karaniwang mamamayang Ruso. Gayunpaman, ang mga larawan ng napakalaking ulap ng kabute na maihahambing sa mga sandatang nuklear ay hindi gaanong nagagawa upang itanim ang tiwala sa mga mamamayan ng Russia na ang situation sa Ukraine ay nasa ilalim ng kontrol. Bagamat ang kaganapang ito sa kanyang sarili ay malamang na hindi agad na magpapabagal sa tubig laban kay Putin, tiyak na hindi ito nakakatulong sa kanyang argumento na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano sa Ukraine. Kahit na ang pag-atake ay maaring walang pangmatagalang epekto sa population ng Russia, ito ay magkakaroon ng pangmatagalang madiskarteng benepisyo para sa Ukraine. Sa pamamagitan ng pagpapakita na ang malalayong ammo depot nito ay madaling maatake, pinipilit ng Ukraine ang Russia na iunat ang manipis na nitong mga linya ng supply. Sa mas kaunting ammo at mas mabagal na resupply, ang mga puwersang Ruso ay hindi maiiwasang bawasan ang bilis ng kanilang sunog laban sa mga target na militar at sibilyan ng Ukrainian na dapat magpapagaan ng maraming tension sa mga linya ng pakikipag-ugnayan. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalagang benepisyo. Gaya ng inihayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky noong Setyembre, may isa pang layer sa diskarte sa panahon ng digmaan ng Ukraine, isa na inilalayo sa mata ng publiko na ibinahagi lamang sa ilang mga pinagkakatiwalaang tagapayo at pinuno ng militar. Sa likod ng mga eksena, ginawa ni Zelensky ang inilalarawan niya bilang isang top-secret na plano, isang political blueprint na balak niyang direktang iharap kay Vladimir Putin kapag, sa sarili niyang mga salita, tama na ang oras.
Ang pagkakaroon ng planong ito ay nagdulot ng speculation sa diplomatikong at intelligence circle. Bagamat ang mga eksaktong nilalaman ay nananatiling inuri, maraming mga tagamasid ang naniniwala na ito ay, sa esensya, isang iminungkahing kasunduan sa pag-areglo, isang pagtatangka na wakasan ang nakakagiling na digmaan sa mga tuntunin na lubos na papabor sa Ukraine. Ang ganitong hakbang ay magiging katangi-tangi, hindi lamang dahil mangangahulugan ito na ang Ukraine ay nakikipag-negotiation mula sa isang posisyon ng kumpiyansa sa halip na desperation, kundi dahil ito ay hahamon sa matagal ng pag-aakala na ang digmaang ito ay matatapos lamang sa tahasang meal ng isang panig. Mula sa pananaw ni Zelensky, ang timing ay ang lahat. Masyadong maaga ang paglalahad ng planong ito. Kapag ang mga puwersang Ukrainyano ay nasa ilalim ng panggigipit o nawawalan ng teritoryo, ay lalabas ito bilang isang konsesyon na ipinanganak ng kahinaan. Ang paghihintay hanggang sa makuha ng Ukraine ang isang mapagpasyang tactical o simbolikong tagumpay. Gayunpaman, ay maaaring magpapahintulot sa kanya na lapitan si Putin hindi bilang isang desperadong pinuno na nakikiusap para sa kapayapaan, ngunit bilang isang estadista na nagdidikta ng mga tuntunin ng isang kasunduan. Ang gitmang oras ay maaring tumugma sa isang matagumpay na kontra-opensiba, isang malaking kabiguan sa logistic ng Russia, o isang pagbabago sa mga pandaigdigang alyansa na nagiiwan sa Moscow na mas nakahiwalay kaysa dati. Iminumungkahi ng mga analyst na ang plano ay malamang na naglalaman ng mga provision na tumutugon sa ilan sa mga pinagtatalunang issue ng digmaan, ang katayuan ng Crimea, ang kinabukasan ng rehiyon ng Donbas, ang magarantiyang pangseguridad ng Ukraine, at ang presensya o pag-alis ng mga tropang Ruso mula sa mga sinasakop na teritoryo. Kung, gaya ng pinaghihinalaang, ang mga tuntunin ay nakahilig ng husto sa Kyiv, maaari silang tumawag para sa ganap na pagpapanumbalik ng mga international na kinikilalang hangganan ng Ukraine, mga reparasyon mula sa Moscow para sa mga pinsala sa digmaan, at nagbubuklod na international na mga pangako sa seguridad mula sa NATO o isang koalisyon ng mga kaalyadong estado. Para kay Putin, ang pagtanggap sa mga naturang termino ay mangangahulugan ng pagkilala sa estratehikong pagkatalo, isang mapait na tableta, para sa isang leader na nagtaya ng kanyang domestic legitimacy sa salaysay ng isang matagumpay na espesyal na operasyong militar. Ngunit ang pagtanggi sa kanila ay maaari ding maging peligroso kung ipapakita ng Ukraine ang plano pagkatapos ipakita ang katatagan ng militar at may nakikitang suporta mula sa kanluran. Ang anumang pampublikong pagtanggi ng Kremlin ay maaring magpalakas sa moral na katayuan ng Ukraine sa international na arena at higit pang masira ang diplomatikong pagkilos ng Russia. Dito pumapasok ang mga subtleties ng geopolitical maneuvering. Ang isang settlement plan na pabor sa Ukraine ay hindi lamang isang militar o territorial na panukala, ito ay isang kasangkapan ng pampulitikang pakikidigma. Sa pamamagitan ng pagpapaalam sa naturang plano, kahit na sa hindi malinaw na mga termino, maaaring layunin ni Zelensky na maimpluwensyahan ang mga pananaw ng maraming madla ng sabay-sabay, ang publikong Ukrainian, upang palakasin ang ideya na ang kanilang mga sakripisyo ay may layunin, mga kaalyado sa kanluran, upang ipakita na mayroong diskarte sa pagtatapos ng laro na nagkakahalaga ng pamumuhunan, sa maging ang population ng Russia, upang magtanim ng mga binhi ng pagdududa tungkol sa kung ang kanilang gobyerno ay nagpapahaba ng digmaan ng walang pangangailangan. Mayroon ding elemento ng psychological pressure kay Putin mismo. Ang mga leader na nakikibahagi sa mahabang digmaan ay kadalasang nahaharap sa mga sandali kapag ang kaaway ay nag-aalok ng mga tuntunin na, bagamat hindi katanggap-tanggap sa unang tingin, ay naghahasik ng mga panloob na division sa loob ng naghaharing piling tao. Kung ang mga bahagi ng establishmento ng Russia, mga commander ng militar, oligarko, mga gobernador ng rehiyon ay magsisimulang makita ang mga tuntunin ni Zelensky bilang isang mas mahusay na alternatibo sa walang tiyak na digmaan at mga parusa, maaari itong lumikha ng mga bitak sa lupon ng paggawa ng desisyon ni Putin. Gayunpaman, ang mga panganib para sa Zelensky ay pantay na toto. Kung ang plano ay magiging publiko sa masyadong maraming detalye bago ang tamang sandali, maaring gamitin ito ng Russia bilang propaganda na naglalarawan sa Ukraine bilang pagtatangka na magdikta ng nakakahiya na mga kondisyon. Maaari nitong pasiglahin ang nasyonalismo ng Russia, patigasin ang paninindigan ng Kremlin, at bawasan ang posibilidad ng anumang pagbubukas ng diplomatikong. Nariyan din ang panganib na ang ilang mga kaalyado sa kanluran na sabik na tapusin ang digmaan para sa kanilang sariling pang-ekonomiya o pampolitika na mga kadahilanan ay maaring mapilitan ang Ukraine na iharap o tanggapin ang mga naturang termino ng wala sa panahon na sumisira sa maingat na tiempo na nakikita ni Zelensky.
Ang nakakaintriga sa diskarteng ito ay hindi ito puro militar, hindi puro diplomatiko, at hindi puro psikolohikal, ito ay tatlo ng sabay-sabay. Ang digmaan sa Ukraine ay nagpakita na ang larangan ng digmaan at ang negotiating table ay hindi magkahiwalay na arena kundi mga extension ng parehong salungatan. Sa pamamagitan ng paghahanda ng isang plano sa pag-areglo ng maaga, ang Zelensky ay mahalagang ipinoposisyon ng Ukraine upang agad na lumipat mula sa pakikipaglaban patungo sa pakikipag-ayos kapag ang mga kondisyon ay pinakamainam na tinitiyak na walang oras ang mawawala sa pagsasamantala sa isang potensyal na sandali ng maximum na pagkilos. Sa huli, kung ang top secret na planong ito ay makakarating sa mesa ni Putin ay depende sa isang pabagubagong halo ng mga pag-unlad sa larangan ng digmaan, mga panggigipit na pampolitika sa loob ng bansa, at ang hindi mahuhulaan na mga calculation ng parehong mga pinuno. Ngunit ang katotohanan na ang gayong plano ay umiiral at ang mga tuntunin nito ay pinaniniwalaan na pabor sa Ukraine ay nagpapahiwatig ng isang malalim na pagbabago sa tilapon ng digmaan. Ito ay isang paalala na kahit nasa gitna ng brutal na labanan, ang tahimik na pagbalangkas ng mga salita sa papel ay maaring maging kasing estratehikong mahalaga gaya ng paggalaw ng mga tangke sa lupa. Gayunpaman, si Putin ay isang bully at ang tanging naiintindihan ng mga bully ay puwersa. Dapat imungkahi ni Zelensky ang mga tuntuning ito kapag nasa posisyon ng kapangyarihan ng Ukraine. Sa pamamagitan ng sistematikong pagsira sa mga paraan na kailangang makipagdigma ang Russia, ito ay maglalagay sa kanya ng maayos sa negotiating table. Bye muna.